Kaya simulan na natin. Number 1. Filtranco. Ang Filtranco ay itinatag noong July 14, 1914. Si Dennis Trejano ang President and CEO ng kumpanya sa kasalukuyan. Ang slogan nila, biyaheng masaya, serbisyong subok na. Happy trip, proven service. Nang inorganisa ni Albert Louis Aman at Max Blaus ang Al-Aman Transportation Company o ALATCO, na nagpapatakbo ng mga pampasaherong bus mula Iriga hanggang Naga. Noong 1958, inilipat ang pagmamay-ari sa pamilya Tuason, at bago ang martial law, noong 1971, sa Mantrade Group. Ito ay kilala noon bilang Pantranco South Express, Inc. PSAI. Noong 1984, formal na pinalitan ng kumpanya ang pangalan nito sa Filtranco Service Enterprises, Inc. Pagkalipas ng 2 taon, noong 1986, inilunsad ang Luz Viminda Run. Ang Luz Viminda ay nangangahulugan Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang kauna-unahang archipelago-wide bus cum ferry operation na sa wakas ay pinagbuklod ang mga isla ng Luzon, Visayas at Mindanao. Number 2. Pantranco. Ang Pantranco ay itinatag noong 1917. Itinatag ito ng mga Amerikano na si Albert Louis Aman at Max Blaus ang Pangasinan Transportation Co. o Pantranco. Ito ay ang tanging kumpanya na minsan tinatawag na King of the Road o Hari ng Kalsada, na may pangunahing terminal nito sa Dagupan. Kasama ang kanyang manugang na si Don Rafael Gonzales, bumili sila ng ibang mga kumpanya ng bus na nasa bingit ng pagkalugi. Matapos ang digmaan, pinalawak pa ng Pantranco ang operasyon nito. Saka binili ang mga wala na sa serbisyong kumpanya tulad ng La Malorque Pambasco at Cagayan Valley Transportation Co. Ngunit ang Pantranco mismo ay naging isa rin sa mga negosyo na tumaob. Noong 1985, pinalitan ng pangalan ng Pantranco North Expressway Inc. PNEI, sa ilalim ng bagong pamamahala at mga bagong may-ari. Ang negosyante na si Rufino Limco ng Pangasinan ay bumili ng Pantranco franchise noong Enero, 1995. Sa pagitan ng 1986 at ang unang bahagi ng 1990s, ang PNEI ay hindi nagawang makabangon. Base sa northphiltimes.blogspot.com. Ang 489 na prangkisa lamang ang unang naibenta sa pamilya Hernandez na nagmamay-ari ng Victory Liner. At ang natitirang prangkisa ay muling iaalok sa mga interesadong mamimili na may pahintulot ng nagbebenta, sinabi ng dalawang pinuno. Ang Pantranco, gayunpaman, ay nabangkarote matapos itong kunin ng gobyerno pagkatapos ng pagbagsak ng dating Pangulong Marcos. Nabatid na mayroong 777 ang kabuoang prangkisa ng Pantranco, isang government-controlled corporation na dating pinakamalaking bus company sa bansa. Number 3. DLTV Company. Ang DLTV Company ay itinatag noong 1918 kung saan si Max Blaus ay nagsimula sa kanyang pakikipagsapalaran sa negosyo. Ang Del Monte Land Transport Bus Company, DLTV Co., ay isang provincial bus company na nabuo bilang isang subsidiary ng Del Monte Motor Works, Incorporated. Narciso O. Morales ang President and CEO ayon sa Google. Ang sikat na slogan nila ay, "Whenever you are, we are there." Ito ay nabuo bilang muling pagbangon ng Batangas Laguna Tayabas Bus Company Incorporated, BLTV Co., isa sa pinakamatandang provincial bus company sa Pilipinas. Ito ay dumadaloy sa mga ruta pangunahin sa mga lalawigan ng Southern Luzon at iba pang bahagi sa rehiyon ng Silangang Visayas. Ang kumpanya ay nagmula sa unyon ng dalawang maliit na kumpanya ng bus, BTco at LTB BTco nangangahulugang Batangas Transportation Company, habang ang LTB ay nangangahulugang Laguna Tayabas Bus Company. Ang unyon ay ginawa ni Max Blaus, isang American sergeant na lumaban sa Spanish-American War noong 1898. Pagkatapos ng digmaan, nagpasya siyang manatili sa Pilipinas. 1997 hanggang 2003. Ang BLTV Co. ay nasa ilalim ng pamamahala ng bago nitong chairman at chief executive officer na si Benjamin M. Bitanga, isang business associate ng kumpanya. Sa panunungkulan bilang Pangulo wala pang isang taon bago, sa ilalim ng Bitanga ang kumpanya ay nagpatuloy sa paglilingkod sa mga tao mula sa katimugang bahagi ng Luzon at mga lugar sa loob ng mga lalawigan ng Samar at Leyte. Gayunpaman, noong 2001, ang pamilya Potenciano ay nagkaroon ng kanilang mga ambisyon sa politika sa Laguna. Sa paggastos nila dito, natalo sila sa eleksyon.
Nagpatuloy ang problema ng kumpanya sa sunod-sunod na kaso ng kanilang mga empleyado dahil sa hindi patas na labor practice at paglabag sa Collective Bargaining Agreement, CBA. Ito rin ang panahon na nagkaroon ng alitan ang mga angkan ng Bitanga at Potensiano sa pamamahala ng kumpanya. Noong 2003, sumiklab ang apoy sa Malibay na umabot sa kanilang bus terminal. Tinira ng apoy ang marami sa kanilang mga bus fleets kabilang ang kanilang repair garage. Itinigil ng kumpanya ang negosyo sa loob ng 6 na taon. 2009 hanggang sa kasalukuyan. Noong 2009, matapos masuspindi ang operasyon at pagsasaayos sa loob ng 6 na taon. Kinuha ng Del Monte Motor Works, DMMW, isang bus at truck manufacturer na nakabase sa Quezon City ang pamamahala sa BLTBco. Pinalitan nila ang pangalan ng kumpanya bilang Del Monte Land Transport Bus Company, DLTBco. At nagpapatuloy sa mga ruta patungong Metro Manila sa pamamagitan ng Laguna, Quezon Province, Batangas Province, Camarines Sur, Camarines Norte at Albay. Noong 2010, ipinagpatuloy ng DLTBco ang paglalakbay nito sa Eastern Visayas, pangunahin sa Northern Samar, Western Samar, Leyte at Southern Leyte. Number 4. Victory Liner. Ang Victory Liner ay tinatag ng Oktubre 15, 1945. Ang lugar ng serbisyo nito ay sa Hilaga at gitnang Luzon. Ang kanilang slogan, "We move people better safer." Punong tanggapan nito ay sa Caloocan. Si Johnny T. Hernandez ang President and CEO ng kumpanya. Ang Victory Liner ay nag-deploy ng higit sa 900 mga bus sa araw-araw na operasyon nito. Ito ang kapatid na kumpanya ng 5-star. Ang paniralang Victory Joe, na tumutukoy sa tagumpay ng Amerika sa ikalawang digmaang pandaigdig, ay naging karaniwan sa Pilipinas noong 1940s. Dahil dito, nagpa siya ang tagapagtatag, si Jose Hernandez, na pangalanan ang kanyang bus firm na Victory Liner. Ang simula ng Victory Liner ay nagmula sa mga taon ng pananakop ng mga Hapones sa bansa. Noong Abril 2012, nakipagsosyo ang Victory Liner sa AirAsia Philippines, ang pinakabagong low-cost airline ng bansa, upang magbigay ng libreng shuttle service para sa mga papasok at papalabas na pasahero ng Clark International Airport para sa kaginhawahan ng mga pasahero at bisita ng AirAsia. Number 5. Saulog Transit at Philippine Rabbit. Ang Saulog Transit ay itinatag noong 1946. Ang mga ruta nito ay sa pagitan ng Metro Manila, Cavite at Central Luzon. Ang Saulog Transit Inc. ay ipinangalan sa tagapagtatag nito, ang yumaong Eliseo basa Saulog. Si Eliseo ay friendly, na tinawag na Seong ng mga malalapit sa kanya at si Don Eliseo ng iba pa. Nagsimula ang operasyon ng kumpanya noong 1946 na may kulay kahel na dilaw, pilak at madilim na berdeng disenyo ng pintura ng bus. Noong 1974, nakuha ng Saulog Transit Inc. ang prangkisa ng Villere Transit, na ginamit nito upang patakbuhin ang kapatid nitong kumpanya, Dagupan Busco, Inc. Sa simula na may 6 na Mitsubishi Fuso bus lamang bilang bahagi ng pagpapalawak nito sa Northern Luzon. Taong 2010 nang lumagda sa Memorandum of Agreement ang Saulog Transit at Genesis Transport Service Inc. para sa mahabang panahon na pagtutulungan at paglalaan ng prangkisa sa una. Tinagot ng Genesis Transport ang lahat ng asset nito ng Saulog Transit nang malaman na hindi kayang e-shoulder ng Saulog Plan. Ang lahat ng taunang kontribusyon sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth kaya naman, ang Saulog Transit at Dagupan Busco Inc. ay nakakuha ng mga bagong unit ng bus. Philippine Rabbit, itinatag noong Agosto 28, 1946. Ang saklaw ng kumpanya ay umaabot mula Metro Manila hanggang Baguio at hilagang mga lalawigan ng Pampanga at Tarlac. Ang Philippine Rabbit ay itinatag ng magbayaw na sina Florencio P. Buwan at Ricardo L. Paras. Ang slogan nila, "Our reliability rolls on." Ito ay pinangalan ng Philippine Rabbit Bus Company, Limited. Nagsimula sila sa 2 na salvage na truck ng US Army na binili nila sa isang junk shop sa Mabalacat, Pampanga. Si Ricardo L. Paras, ang pangkalahatang tagapamahala ng kumpanya, na ang kumpanya ay pinangalan ng Philippine Rabbit bilang pagtukoy sa aktwal na hayop dahil sa bilis at liksi nito at bilis ng pagdami nito. Pangalawa, ang unang pagkuha ng mga bus ng kumpanya ay nagpakita na ang pangunahing tampok ng katawan ng bus ay hugis tulad ng kuneho. Ang kumpanya ay kilala noon bilang Philippine Rabbit Bus Company noong 1948 hanggang sa ito ay naisama noong Agosto 1957 bilang Philippine Rabbit Bus Lines Incorporated o simpleng PRBL.
Ano naman po ang masasabi mo about sa kwentong ito? Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Palike na rin ang video kapag ito ay iyong nagustuhan. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.